What's up mga kapatid, gutom. Grabe, kaigising lang natin guys. So, sobrang gutom na gutom tayo guys. Grabe guys, sobrang gutom na gutom tayo. Ang sakit na naman ng bato ko guys. Grabe, hindi ko alam eh. Ang sakit na naman ng ulo ko. So, buksan na natin tong Christmas lights. Okay. Kasi kaigising ko lang, hindi pa ako naghihilamos. As in, hindi pa ako naghihilamos guys. Mamumuta ba tayo? So, dito muna tayo guys sa ating... Yan, grabe. So, nagtimpla ako ng ano guys, ng Milo. Timpla tayo ng Milo guys, dahil kasi nga, nagugutom nga tayo. So, kumain lang tayo ng biskuit, no? So, hindi lang pakita ko yung Milo. So, ito lang, kakain lang tayo guys ng toasties. Yan yung toasties. Kain lang tayo ng toasties guys. Tapos, sasaw natin ito sa Milo para makakain tayo kahit pa paano. Tapos, ito yung ano natin, yung Milo natin guys. Good morning sa inyo dyan. Ayan, decoration no guys. Yan. So, yan, good morning, no? So, sasaksaw lang natin tong toasties dito sa, ano natin, Milo. Yan, yung toasties. Toasties, tsaka yung ating Milo. So, grabe, gutom na gutom tayo, guys. At in, sakit ng ulo natin. Sakit ng ulo natin, guys. Hindi nga tayo kumakain sa gabi guys eh. Parang kulang yung kinakain ko. Ayan tayo. Buti na lang may Milo pa tayong natira. Sakit ng ulo natin guys. Milo. Nga mga patay gutom, masakit ng ulo natin. Yung medyo na mawala na guys. Kasi nga kumakain tayo ngayon. Kumakain tayo ng biskuit. O 30 pa lang ako umaga. So, nagising ako ng 4 o'clock. Hop. Oh. Grabe guys yung buhok ko. Sobrang dami ko ng puting buhok. Ayan no. Ang pinaka sa unahan. Grabe no. Ano na. Puting-puti na guys. Wow.
Tapon ko lang itong pinagpagyan natin. Ang lamig sa labas. Grabe guys. Sarap na simoy ng hangin guys. Paskong Pasko na. Ang lamig. Guys, ang lamig sa labas. Grabe yung lamig dito. Sarap. So, nagpatay kami ng aircon. Kasi ang ginaw eh. Hindi pala umulan, kahapon umulan, gantong oras, madaling araw, umulan, kahapon. Kausap ko yung friend ko, kahapon. Sabi ko, set up niya yung video okay na binili ko guys, no? Kasi hindi ko pa nagagamit, simula nung binili ko. Hindi ko alam kung ano diferensya. So, yung TV ko, 55 inches. Hindi ko alam kung bakit hindi yung karaoke na binili ko, yung SK10, yung Platinum, parang siya, okay siya sa TV, gumagana siya. Tapos yung sounds niya, parang putol-putol. Yung ginawa nga ni Mahal, ginawa niya, hindi niya doon sa amplifier, parang sa TV lang niya hindi nakaano doon sa amplifier. So, ewan ko, hindi ko na So, pinapupunta ko dito yung friend namin na magaling sa mga sound system kasi nagmo-mobile yun. Sabi ko, pasyal siya dito, setup niya. Sana nga makapasyal siya. Ay, naku. Lapit na Pasko, no? Lapit na rin December. Grabe guys, malapit na birthday natin, tatanda na naman tayo. So comment nga kayo, hulaan nyo kung ilang taon na ako guys. Hulaan nyo nga guys kung ilang taon na ako. Mukha na ba akong lola? Grabe. Ito nga palang suot kong damit. Ito yung binili ko guys. Binili ko. Tapos, niregalo ko sa mother ko. Ngayon naman, iniwan guys, no? Nakalis na siya lahat-lahat. Hindi nila. Niregalo ko to guys. Yun, so medyo nawala na yung sakit ng ulo natin guys. Gutom pala talaga. Wala yung sakit ng ulo natin. Tapos mamaya papasyal kami sa Dunkin. Hindi na siya Dunkin Donut, diba? Dunkin na lang siya. Mamaya papasyal kami doon guys, yung bagong bukas dito sa amin, yung Dunkin. Kasi merong doon guys, yung champurado. May silang champurado doon guys, ang kulit yung champurado. Tapos merong cereal sa ibabaw yung champurado. So yan, malapit na maubos yung chocolate natin. Ang ganda talaga ng Christmas tree ko. Ang mga lakasan talaga. No guys. So buti na lang meron tayong Milo. Meron tayong biskwit. So nakakain tayo kahit papaano ng almusal. Alam mo guys, pag umiinom ako ng kape, kunyari kape, di ba? Black coffee. Kasi hindi kasi ako nagki-creamer guys. Yun guys, no? Pag uminom ako ng kape, grabe yung tama sa akin ng kape. Ba't ganun? Sa inyo ba ganun din? Yung tama ng kape sa inyo, yung tawag dito, inaantok kayo? Kasi yung tama ng kape sa akin, inaantok ako guys. Why? Ba't ganun? So yan. So, maya mga 6 o'clock, gisingin ko na si Mahal para alis na nga kami. Kasi ang dami rin namin kulang. Wala kami mga kape. Wala kami. Itong Milo iniinom ko, binili ko lang to kahapon. No? Binili ko lang sa tindahan kahapon. Sarap, ubos na. So, ayan na nga. Tapos bago ako kumain guys, yung TV ko nauga ko.
Ganitong kantay siya. Yan, yung TV ko nauga ako, guys. So, yan mga bago tayo kumain. Magbasa muna tayo ng Bible. Siyempre, nagdasal muna tayo kasi kakagising lang natin. Tapos nagbasa tayo ng Bible, guys. Nagbasa tayo ng Bible. Yung TV ko nakadiretso. Ayan. Okay. So, nagbasa muna tayo ng Bible, siyempre, guys, di ba? Yun. Tapos, nanaginip nga pala ako, guys. Napag-inipan ko yung lola ko. Yung lola ko nasa Amerika. Na matagal na kaming hindi nag-uusap. Kasi syempre hindi nga mas matagal na kami nag-uusap. Parang ayaw niya akong kausap. Parang may something na, kasi meron kaming gap ng lola ko. Something na So, ganun na pag-inipan ko siya. Tapos sabi niya doon sa panaginip ko. Nalaman ko doon sa panaginip ko na meron daw siyang cancer. Ganun, na meron daw siyang malubhang sakit. Na may cancer daw siya. Yun. Una muna bago yun, napag-inipan ko yung tsuhing ko na sa San Juan. Na ayun na kinakausap na ako. Tapos, tawag doon. Yun daw mag-business daw siya ng mga chocolates, yun daw siya yung magiging distributor ng mga bentahan ng mga tsokolate, ganyan. Sabi ko talaga, tapos papabenta nga daw sa akin yung iba, dahil kasi nga alam nga daw niya na magaling ako magbenta. So, ganun. Noong kasi yung bata pa ako, guys, nung elementary ako, guys, kasi nagpupunta ng Hong Kong yan, tapos namimili ng mga paninda. Tapos may mga paninda kami yung mga leggings, guys, na iba-iba kulay. Ang ganda, guys. As in talagang nangyari nun. Bro, mo ilang taon pa lang ako no, elementary, siguro mga grade 3 yata ako nun, guys. Wala pa akong grade 6 nun, wala pa, mga ganun. Bro, mo guys, ang mga kausap kong tao, mga principal, mga teacher namin, guys. Pagpapasok ako sa school, hindi kasi na eskwelahan namin, kilala kasi ng lola ko yung doon, yung mismong principal namin sa school. Kaya napapayagan ako minsan. Di syempre ganyan, pag galing ako sa school, kaya syempre maaga-aga pa. Diba? Lagi ako maaga kasi pumapasok kaysa ayoko na nalilate. Tapos nung tawag doon, yun na nga, ayun na, bago time, papasok na ako niya sa office, guys. Kasi napapasok ko talaga yung office, pati yung sa principal namin, principal office. Diba? Sa loob ng mismong room ng principal. Kasi talagang tropa ko, guys. Pero ilang taon lang ako noon. Grabe talaga. Hindi talaga ako nahihiya talaga sa tao. Kasi talagang, diba? Tapos biruin mo, guys, dala-dala ko yung mga galing Hong Kong na yung mga leggings na uwi ng chewing ko, nagpunta siya ng Hong Kong, nabenta ko, guys. Ng cash yun, hindi utang. Nabenta ko doon sa principal namin, tsaka yung mga teacher. Guys, nagbilihan sa akin yung mga teacher. Grabe, tuntua ako nun, guys. So parang kumita rin ako nun. Tapos, ginawa ako nung uwian namin, McDonald's sa Green Hills, guys. Hindi kasi ako sinusundo kasi kami, may driver kami. Sinusundo kami sa school. Yun. After nun, guys, so nung school namin, uwian na, McDonald's ko yung kinita ko, tapos naibalik ko sa kanila yung pera. Ganun. Tapos hindi ko talaga magbenta, tapos yung mga stationery, ang dami ko kasi mga stationery noon, nung nasa, San Juan pa kami nakatira ng bata pa ako. Ang dami ko mga stationery. Pero yung mga stationery ko, kasi ayoko nung yung putol-putol, yung pira-piraso. Meron akong attache case, guys, na punong-puno na stationery yun, tsaka yung mga ballpen na magaganda. Pero guys, sobrang business-minded ko na, bata pa lang ako, grabe lang taon pa lang ako, business-minded na ako. Yung nagbibenta ako sa mga classmate ko ng mga stationery tsaka mga ballpen, mga gano'n. Grabe, galing nga. Sabi ko, ba't gano'n? Parang nakakabenta ako, gano'n, nakakatuwa. Tapos yun na pala, guys, yung di ba? Pinapractice na pala ako doon. Kaya pala galing ko magbenta. Pinapractice na pala ako doon, no?
Pagdating do pala ng panahon, no, makakabenta pala ako ng mga properties. So ngayon, ang tagal kong guys, no, grabe, tagal ko nang hindi nakakabenta talaga. Siguro mga ano na, simula na nag-pandemic. Simula na nag-pandemic, guys, no, hirap magbenta. May mga buyer kasi, guys, no. As in, may mga buyer naman talaga, guys. Kaya lang, ano, tawag doon, minsan di kakapag-deal dahil kasi nga, syempre, may nagkakaroon ng mga problema, ganyan, di ba? So, yun. So, ngayon, nagpo-focus na tayo sa pagbablog natin. Guys, panoorin nyo lagi yung mga video ko. Diyos ko. So, guys, mag-comment naman kayo. Kasi minsan nakaka 200 na views. Tapos, di ba, hindi kayo nagko-comment. Sana comment naman kayo, guys, kung napanood nyo yung video ko. Para nalalaman ko naman, guys, na nandiyan kayo. May mga kaibigan tayo sa YouTube ulit, di ba? Kasi nagkawalaan yung mga kaibigan natin, yung mga dati-dati. Yan, sila Miss B. No, type nyo si Miss B, guys. Yan yung isa sa mga kaibigan natin nang nagsimula tayong mag-YouTube. Guys, nagsimula tayo dito. Grabe, guys. So, nagpapag-games yan si Miss B. No, yun, nagkaroon nga ako ng pagkakataon, pinalad nga tayo na mabigyan ng, guys, ng pang-business nun. May mga worth 1,000 pesos, guys. Nag-business ako ng ice cream. No, yung ice cream, nilako ko dito sa village namin. Nakamotor ako, gitinda ako ng ice cream, guys. Yung mga construction, bumili sa akin. Dahil bibili, tapos yung mga classmate ng mga pamangking ko. No, kasi ang sarap naman kasi, guys, 8 pesos lang. 8 to 10 pesos. Hindi, 7 pesos lang ata yung tinda ko nun, guys. Bili mo, ang sarap. Ang laki ng ice drop. No, ang sarap talaga, guys. Kaya yun. Diba? So, natuwa kasi siya dahil nakapag-isip ako ng business na worth 1,000 pesos na lumago. Guys, lumago yun. No, kasi ang sarap talaga mag-business talaga, guys. Kung susubukan lang natin, tsaka hindi natin susukuan na magnegosyo. Kasi pag once na sinimulan mo, guys, dapat panindigan mo yan kung paano ka, di ba, asenso. Kaya lang yun sa akin, kaya ako natigilan, guys, kasi nga, naging busy nga ako noon, hindi ko na maasikaso yun sa ice cream, hindi na namin maasikaso. Dahil kasi nga, tuloy-tuloy yung mga viewings, yung mga, yun nga, ang dami namin ginagawa, nagpo-post kami, as in, wala na kami ng oras. Ganun. Kung ganun, di ba, guys, na meron tayong maipapalit doon na talagang sigurado tayo, guys, na kikita tayo. Hindi yung titigilan nyo yung isang negosyo na hindi mo pa nga, di ba? Hindi pa ganun katindi yung kinikita mo. O, tapos, susukuan mo na agad. Di sayang yung pang negosyo na ininvest mo dun. Di ba? Saka dapat huwag kayong papasok sa negosyo na hindi kayo sigurado. Di ba? Dapat siguraduhin nyo yung mga business nyo. Hindi kasi, talaga naman yung business sugal yan. Pero dapat yun, magsimula kayo from the scratch. Hindi yung, mag-business kayo tapos bibili na kayo agad ng mga gamit na mamahalin. Di ba? Yung para, di ba, mukhang magarbo yung business mo. Hindi dapat ganun, guys. Kung ano yung meron ka lang. Di ba? Kung anong meron ka lang mga gamit, yun lang yung ilalabas mo muna. Tapos pag once na kumikita ka na, nakaipon ka na, doon ka na bibili, guys, ng mga gamit na talagang kailangan mo doon sa business mo. Hindi yung para maging maganda lang yung takbo ng negosyo mo. Kailangan bumili ng ganyan. Kahit, di ba, pucha, wala ka pang ganun budget para bumili doon. Bumili ng ganun, di ba? So, yun yung advice ko. Dapat, galingan nyo, guys. Hindi yung makontento ka lang. Kaya mag-business ka ng kainan. Dapat nakikisabay ka, guys, kung ano yung mga bago. Di ba? Hindi yung mag-business ka ng, yun nga lang yung business mo tapos, di ba, pagsawaan mo pa, di ba? Hindi mo dapat naghahanap ka rin ng, pag food business ka, no? Kasi nga, business nga parang art din yan. Yung sa food business, parang art din yan. Di ba? Gandahan mo yung serving mo, gandahan mo yung quality ng pagkain na sinaserve mo. Di ba? Hindi porket mura yun, hindi na maganda sa paningin ng tao. Dapat inviting. Guys, wag yan, mag-plating ka. Dapat, yung maayos yung pag-present mo ng pagkain. Dahil kasi nga, yung mata nga ng mga bumibili, dun din sila tumitingin. Di ba? Dun sa gandahan na pagpe-plating, tapos yung sarap ng binibenta mo.
'Di ba? Bonus na lang, bonus na lang talaga. As in, tas mura pa yung tinda mo, 'di ba? Pero hindi, kasi yung iba naman guys, kahit pricey, pero kung makikita nila yung quality nung tinda mong pagkain, talagang bibili nila yan. 'Di ba? Ako nga, nag-business ako dito nung mga fishball lang. Ang negosyo ko, guys. Sobrang simple lang nun, yung mga kikiam, fishball. Tapos, nag-business din ako ng hotdog at hot silog. Ganun. Kasi yung mga tao na mismo nagsasabi, guys. Sabihin, ate, nagtinda ka na nung hot silog. Ganun. Di nagtinda na rin ako ng hot silog. Kaya lang nakalagay siya sa ganyan. Yung lalagyan na, yung disposable na bilog na lalagyan. Na parang ganun, disposable na ganito. Na isang ganun lang siya, guys. No? Nabibenta ko siyang 45 pesos. No, dalawang maliit na hotdog yun, tapos may itlog at kanin, 45 pesos, guys. Yun, tapos gustong-gusto nilang sausawan yung sa fishball ko, guys, no? Kahit saan nila isawsaw, grabe. Kasi yung mga tao dito, inuulam nila yun. Kasi kikiam, yung mga fishball, inuulam nila yun, guys. Biruin mo, hating gabi na 12 midnight na natitinda pa ako ng kikiam at fishball. Diba? Dahil kasi meron nga kasi kaming dating piso net. So, yung mga bata, syempre, nagugutom, guys. As in, ako nga bumuhay dito sa street namin. Yung mga bata kasi nagugutom, guys. So, naglalaro sila, nagugutom. So, ang dami naming mga ang dami naming mga, no? So, ang dami naming mga pinaggagawa, no? May tindahan kami. So, may piso net kami. Yun, tinda rin kami nung, yun nga, yung sakikyang fishball. Tapos, pag maglalaro sila ng piso net, may bawat points yun. Every time na maglalaro ka, may mga points yun. Tapos, may makukuha silang mga iba't iba. May makukuha silang pagkain na yung mga number, meron silang kiniklaim. Bawat points. Kunyari, naka 10 points ka. Diba? Kunyari, yung dilata, yung pure foods na corn beef, 10 points yun. Kailangan, 10 beses ka maglalaro. Di ba? Para makuha mo yun. Ganun. So, tuntua yung mga bata dito. Kasi may mga bata kasi dito mga, makukulit talagang, yung minsan nangangalakal sila, yung pinagtrabahuhan nila, paglalaro nila doon sa amin, as magugutom sila, kakain sila. Ganun kasimple, guys, yung kasiyahan nila. Pero pinaghihirapan nila yung pera na yun, guys, no? So, yun lang nakakatuwa. Yun. May gising na. So, nakakatuwa talaga, guys. Na, pag, natin, babalikan natin yung guys, yung mga nakaraan na negosyo. Sobrang nakakatuwa, guys. So, yun ang yung advice natin, no? Usapang business, gano'n. Huwag niyong sukuan, guys. Kung hindi pa kayo ma-asenso doon, huwag niyong sukuan. No? Dapat nagpo-focus kayo sa isang bagay. Hindi yung porket hindi nag-click yung negosyo mo, biglang da-jump ka na ulit sa another na business na di ba, bibitawan nyo na, mag-jump ka sa another business na ganun. Hindi dapat ganun, guys. Kapag hindi mabenta, mag-isip ka ng, sa food related din, pag ganun din yung, di ba, sa foods, hindi ka naging, doon, pumalpak ka, hindi nag-boom. So, maghanap ka ngayon, guys, sa food din na pang doon na talagang dudumugin ka ng tao doon sa pagkain. Di ba? Huwag mong pagsawaan dahil kasi yung pera hindi natin napupulot yung pang-invest natin dyan. Di ba? Yun. Tsaka dyan matututo yung kung may mga anak ka. No? Dyan sila mamumulat, guys, eh. Kung may mga anak ka, mamumulat mo yung mga anak mo na hindi ganun kadaling kumita ng pera. Pinaghihirapan yan. So sila, susunod sa'yo at magtitipid sila, guys, 'di ba? Tutulong sila sa iyo kung paano kayo mapaunlad, 'di ba? Ganoon. Kasi kami, nakataya ko bata pa lang ako kasi, guys, ako aga ko talagang gumising. Kasi doon sa gotohan namin, gotohan kasi kami. Tapos meron kaming isang cook, si Ladjo. Yun yung parang kapatid, nandito na namin yun, parang anak na ng lolo ko yun. Tapos papa ko nga nagtayo ng business na gotohan. Ganon. So, maaga pa lang, biruin mo, alas 3 pa lang o alas 2 pa lang ng madaling araw, gising na kami. Kasi sumasama ako sa palengke, guys. Sa Paco Market yon. Kasi sa Santa Ana kasi kami.
Yung liitin mo talaga kasing taga Santa Ana kami, sa mga father side. Yun. So, 2:00 pa lang na madaling araw, guys, kumigising na ako. As in, sumasama ako sa palengke, guys. Nakitang-kita ko kung paano mamili, yung mga ititinda namin, yung panggoto, yung pang tokwat baboy, ganun. Tapos, no, syempre, namili na kami, di ba? So, uwi na kami. So, magluluto na yung cook namin, si Kuya Ladjo. No? Yun. Nakikita ko kung paano siya magluto. Hanggang ano na yun, guys, na hindi na ako natutulog. Hindi na ako natutulog, tapos nagtitinda pa ako. Biro mo, minsan ako nagsuserve, no, nung lugaw. Ang tokwat baboy, yung tinda namin. Tapos lugaw, minsan may dinuguan. No? Sobrang grabe, guys. Talagang as in, nag-boom yung gotohan namin nun. No, nag-boom yung gotohan. Sayang nga, mga bata pa kami, di ba? Wala nang nag-handle nun eh. Noon, biri mo, guys, sobrang sarap. Biri mo, walang pinipiling weather eh. Kahit mainit, guys, ang daming kumakain ng tokwat baboy, lugaw, doon sa Delpan. Sa Delpan, Santa Ana yun, guys. No, yung lugawan namin, ni Asyong. Oo, kasi tawag doon sa father ko, Asyong. Doon sa Kalyong 4, sa Santa Ana, guys. No, doon yung, ano namin, sa kanto ng Kalyong 4, sa Delpan, sa Santa Ana, doon yung gotohan namin, guys. Sobrang lakas nun, guys. Talagang sobrang lakas. Tsaka napakasarap talaga. Yung tokwa at baboy. Grabe, ang sarap ng tokwa, yung pagluto. Kasi napakasarap talaga kasing magluto ng cook na si Kuya Ladjo. Yun. So, yun siya na rin yung nag-alaga sa amin ng mga bata kami. Oo, hindi lang kasi siya cook na pag kinagkatiwala ng lolo ko. Kasi talagang lahat. Dalawa nga yun, meron pa nga si Raul. Kasi dati sa Makati, kasi ngayon guys, meron kaming gotohan sa Makati Avenue. Sa Makati, guys, no? Meron kaming gotohan doon. Yung malapit sa South Cemetery. Basta ganun sa Makati, di ba? Tapos, di ba, Mandaluyong, yung pagbaba ng tulay, Makati na. Sa pinakatumpok doon, sa may stoplight doon, sa may malapit doon, doon yung gotohan namin, guys. May gotohan kami doon, tapos yung gotohan namin, kariton lang. As in, kariton lang, pero guys, yung mga kumakain, kami ata yung naunang magtinda sa kariton eh. Mga panahon na yun, kasi lolo ko nga yun may-ari. No, grabe yung gotohan namin. Alam mo yung mga kumakain doon sa gotohan namin, nakariton lang sa Makati, hindi sa Santa Ana. Iba pa yung sa Santa Ana, sa Makati. Yung gotohan namin doon, grabe yung mga kumakain, guys, mga nakakotse. No, mga nakakotse yung gotohan, yung mga kumakain doon. Nagugulat nga kami, grabe yayaman ng mga kumakain. Kasi biruin mo kariton lang yun, kasi nga wala sa itsura guys eh. Yung sa lugar, wala yung sa itsura nung ano. Kung masarap talaga at malinis, nakikita ng tao, yung pagpe-prepare mo ng pagkain, no, yung sarap ng pagkain, talaga masasatisfied sila. Babalik at babalik yan. No, kahit walang kinaganda yung pwesto mo, no. So, kailangan mo muna kasing kumita bago ka magpaganda ng pwesto mo doon sa business mo. Tatayo mo na food business, di ba? Pwede mo namang umpisa ka from the scratch, hindi yung bili ka kagad na bili, na hindi naman yun yung, di ba, habol ng tao, yung binili mong ganito, yung ganyan. Ang habol ng tao, yung pagkain na tinda mo. Di ba, kung gaano kasarap yun. Di ba? So, to follow up na lang yung mga gamit. Di ba, yung mga gamit na kailangan mong bilhin. Kaya manghiram ka muna, kaya kang kaserola. Siguro yung unahin mo, yung mga kaserola, yung mga sandok. Pero yung iba na luho na lang para lang mailagay mo doon, naku, wag niyong gagawin yun. Diba? Kasi hindi talaga kayo makakaipon. Una pa lang, ang gastos nyo na tapos, diba? Oh. So yun. Ako nga, tsaka ako yung nagtitinda ako dito. May tindahan kasi ako dito sa garahe namin. Alam mo, ginagawa ko guys, yung allowance ko na nakukuha ko yung worth 5,000 or 10,000 allowance ko. Ay, yung worth 5,000 guys, pinang-grocery ko yun. Pinang-grocery ko ng mga paninda namin. Paninda ko. So, nandun na yung sa kakainin namin, nandun na yung sa paninda ko. Diba yung pinag-grocery ko guys, parang hiwalay. Siyempre, hiwalay, di ba? Tindahan yun. Yung worth 5,000 guys, parang namimili ako. So, naghahanap ako ng mga grocery, ng mga mabibilan guys, ng mga kakaiba yung mga tinda nila. Oo, kakaiba yung mga tinda nila. Katulad nun, di ba yung iba dito, hindi naman nagpupunta sa mga SNR, yung mga landers. So, yung mga ganyan, pinupuntahan ko yun, guys. Meron nga ako nakita yung lollipop, yung chupa chups. Ang laki niya, guys, ng bilog na lollipop na gano'n, chupa chups.
Bumili ako ng ganun guys. Ang laman niya sa loob ata 10 pieces na lollipops. Tapos may malaki siya. Tuntua yung mga bata dito kasi yayaman nga kasi ng mga nakatirang bata dito. Hindi naman sila pare-parehas. No? Pero may bata nung Pasko. Ano yung Pasko yun eh. Kasi ang dami kong mga bagong tinda nung Pasko. Kasi naganap ako ng mga product na kakaiba. Na yun yung tinitinda ko na wala silang makikita sa ibang tindahan dito. So yun yung advantage ko. Nakakalabas ako guys. So nakakahanap ako ng mga paninda natin na kakaiba. So syempre, di ba, pag nakita ng mga wow, iba to ah. Walang gato kila ate, ganyan, ganun. Sa akin na pumupunta yun guys. Kasi nakikita nila yung mga iba, imported, yung mga ibang tinda ko. Oo, kasi yung mga sabon ako guys na pampaligo na sabon. Meron akong sabon na bar, na sabon na apple flavor, strawberry flavor, grape flavor, grapes. Yung sabon, ang bango niya guys pag ginamit mo sa katawan. Oo, tsaka wala dito sa ibang, wala talaga akong wala talagang tindahan dito na mahihigitan yung tinda ko. Kasi kakaiba yung mga tinda ko guys, hindi ordinary. Di ba? Hindi yung nabili lang dyan lang sa Pure Good, nabili lang dyan kung dyan. Ako lahat talaga pinupuntahan ko. Di ba? Pinupunta ko para, ayun, kay Ate Amor ko nabili yun. Tsaka dito sa street namin guys, ako yung kauna-unang may tindahan. Ako yung kauna-unang merong nagtinda dito sa street namin. As in, dumami na lang. Since 2000, siguro mga 2004 ako nag-start magtinda. Kasi 2003 kami. Diba? Ako lang yung kauna-unang tindahan, guys. No? Tapos dumating pa nga sa point na nakakatawa, guys, no? Dumating pa sa point na yung parang walang-wala akong pera nun. Wala pa akong tindahan nun, Tapos alam mo, nag-isip ako nung ititinda ko. Sabi ko, total maraming mga bata. Sabi ko, ang daming bata dito sa street namin. Dito sa lugar namin. Alam mo guys, bumili ako ng bunutan. 1,000 yung budget ko sa business. Bumili ako ng bunutan. Yung bunutan, yung tagpipiso. Guys, bumili ako ng ganun, isang piraso. 300 ang puhunan dun. 300. Pag naubos mo yung bunutan, balik sa'yo 500, di ba? So, yan guys. So, dalawa yung parang, yung isa lang muna. Isang bunutan binili ko. Pero yung mo guys, dinumog ng tao. Dinumog ng mga bata yung bunutan. Grabe guys. Sabi ko, grabe. Sabi ko, Lord, thank you. Dahil kasi nakaipon nga ako, di ba? Siyempre, 200 ng 200 yun. 200 nyo, pag naubos, 300 na yung puhunan. So, yun, nagiging dalawa na yung bunutan ko, pinagkakaguluhan na ng mga bata dyan. Tapos yun nga, hindi na nagtagal, guys, yun nga, doon na nabuo yung tindahan ko ulit. No? Kasi ilang beses din naman kasi ako nagtindahan, 2004, di ba? Tapos nag-stop nga ako. Basta nagiging busy rin kasi ako, guys. Tapos pag once naman na, yun na, binalik ko yung tindahan ko, dinudumog pa rin talaga, as in. Dinudumog pa rin talaga. Tsaka natutuwa sila pag nagtitinda ako, guys. Like yung mga pagkain, nagtitinda ako ng pagkain. Yun nga yung mga fishball. Kasi ang sarap nga nung sauce. Gusto nila yung sauce na ginagawa ko. Katulad na, may cheese stick akong ginawa. Guys, nakakatawa yung cheese stick ko. Hindi maliliit hindi ganyang sukat yung cheese stick. Malalaki yung cheese stick ko, kala mo, turon. Ganun kalaki yung cheese stick. Dinumog, guys. Dinumog. Dahil kasi yung cheese stick ko, 20 pesos lang. Yung cheese stick ko, isang ganun na malaki. 20. So, sarap na sarap sila. Kasi syempre, bagong luto. Tapos, ang lutong, ganyan. Diba? Kasi ako, kahit wala akong masyadong kitain doon sa pagkain na niluluto. Kasi naghahakot pa tayo ng customer, guys. Nagpapakilala pa lang tayo ulit. Diba? So, okay lang yun. Okay lang na wala muna tayo masyadong kitain. So, tsaka na tayo magtaas ng presyo pag talagang sobrang dami na. Sobrang dami na bumibili sa atin, di ba? Kasi nakikilala talaga tayo ulit. Kasi ang dami nagtinda dito guys sa village namin na wala talagang sarap yung niluluto. Hindi siya nagbabayabang ako Kasi real talk lang naman talaga. Di ba? Kasi pag nagtitinda tayo dapat, uunahin natin na masarap yung niluluto natin, yung tinitinda natin. Kasi doon tayo nakikilala guys, nakatatak na sa utak ng mga taong bumibili sa'yo. Ay si Ate Amor. Diba? Ang galing magtinda niya, ang sarap ng mga paninda niya. Meron na akong kaibigan dito guys, yung sinabi ko magtitinda ako ulit.
tuwan-tuwa. Naku, bibili ako ha, pag nagtinda ka ulit. Kasi alam niyong masarap. O, pag magluluto ako ng spaghetti, guys, sa umaga. Tinry ko rin, guys, kasi may umupa dun nga pala sa tindahan ko. No, may umupa nun. Brimond, dami rin bumibili sa kanya nung may umupa dun sa tindahan ko. O, tapos nakisabay ako ng tinda, guys. Nagpupwesto ako dun sa unahan ng tindahan. Nagluluto ako ng spaghetti, mga Big Mac. Nabibili, guys, grabe. Yung spaghetti ko nakasupot lang 50 pesos, nabibili. Guys, walang ano yun ha. Kompleto sa Ricardo's yun. Sobrang sarap nun, guys, ng spaghetti. Macaroni, spaghetti, baked macaroni. Yun. Sobrang sarap, guys, nabibili. Mismo yung presidente nga dito na bilis namin, bumibili tuwing umaga. Diba? So, yun. So, kaya ngayon, hindi ko na na-continue yung pagtitinda na yun. Kasi nagiging busy na nga ako sa ibang bagay, guys. Oo. Pero, sinubukan ko naman lahat, diba? Pero lahat naman yan, okay naman, diba? Yun. So, ngayon kasi mahirap ngayong, magtinda. Dahil kasi, syempre, diba, nag-pandemic, diba? Minsan yung ibang tao, walang pera, diba? Ganun. Pero yun lang yung doon, moral lesson doon. Dapat wag mong sukuan kung ano man yung negosyo na pinasok mo. Wag mong susukuan. Di ba? Kasi kung may mga anak ka naman at pwedeng tumulong sa'yo, di ba? Di tulong-tulong kayo, di ba? O para maano nyo yung asenso sa buhay, di ba? Mapalago nyo yung mga business nyo. So, yun lang yung mga nakwento ko, guys. Sobrang dami na natin na pag-usapan. My goodness, ang dami kong mga kwento talaga, guys, na may share sa inyo. Sobrang ganun. Kasi ako pa naman, pag nagkwento, tuloy-tuloy na. Di ba? Tuloy-tuloy na to eh. Di ba? Ang dami ko naiisip na ikwento. Tuloy na yung bunganga ako. Di ba? Wala nang tigil. Wala nang stop na. Grabe. So, yun, guys. So, ano na lang tayo ulit sa next vlog. Sa mga mapagkukwentuhan natin next mga next topic natin. So, mag-comment din kayo, guys, kung ano yung gusto nyo talakayin natin sa kwentuhan natin, guys. Kung anong gusto nyo pag-usapan natin, guys. Pag-usapan natin lahat. Diba? So, comment lang kayo, guys, no? Para ma-appreciate ko yung pag-comment nyo, guys, sa mga nanonood ng vlog ni Amore Vlogs. Sa kanil mga patay gutom natin, mga tropa dyan. Mga patay gutom tayo, guys. So, dito na nga tapos ang aking vlog ni Amore Vlog. Baboom!